Sa oras na ito, nais kong pumunta tayo sa aklat ng Book of Romans, chapter 12. Last Sunday ay ginamit ko yung text na ito, but unfortunately, hindi natin nabigyan ng pansin dahilan tinuloy natin yung mga points na dapat na makita natin para sa from passive to active faith. So Romans chapter 12, let's start verse 9 up to verse 11. Sabi rito ng verse 9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Diyos, mga kaupo tayo sa oras na ito. Praise God. So magandang gabi po sa bawat isa at sa pagbati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon, kahit man ang ating mga kapatid na hindi natin kasama sa oras na ito, na sila'y nasa kanilang tahanan. Ang ilan ay mayroong mga ilang kadahilanan, ilan ay karamdaman, pero ganun pa man ay walang anumang bagay na makakahadlang sa bawat isa sa atin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Walang anumang bagay na pwedeng maging balakid. Ang salita ng Panginoon ay nagsabi sa Book of Romans na walang anumang bagay na makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Walang kagutom, walang tabak, walang ano pa mang mga bagay na makakapaghiwalay. Ito ay kapag ating nakilala ang biyaya at paggawa ng ating Panginoon, hallelujah, sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, sa oras na ito ay nais kong i-share ang isang kaisipan at gusto kong gamitin natin. Maring yung title na ito nagagamit ko na rin sa mga nakaraan, pero may mga ibang mga kaisipan na gusto kong bigyan ng pansin. Pag-usapan natin about serving the Lord fervently. Paglingkuran ng Panginoon na merong ningas. Ito yung pinapakita ng salitang fervently, na mayroong ningas na espiritu. So pinakita ng verse na ito sa chapter 12 ng Book of Romans, at kung inyong makikita ang mabibigyan ng pansin ng Book of Romans chapter 12, ay makikita ninyo na may kaugnayan ang mga bagay, ang kaisipan na kanyang pinapakita sa whole chapter ng Book of Romans chapter 12. So kung bibigyan natin ng pansin at basahin muli natin yung verse na yan sa wikang Tagalog, ang sabi ng verse na ito, sabi niya, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama at makisanib kayo sa mabuti. So pinakita rito na sabi niya magkaroon, bayaan ng isang pag-ibig ay maging hindi mapagpaimbabaw. Hindi pa kunwari. Ang sinasabi ni Apostol Pedro sa sulat niya sa kanyang sulat sa 1 Peter, if I'm not mistaken, yung tinawag na unfeigned love. Isang pag-ibig na hindi paimbabaw o pakunwari, kundi sabi rito, let love, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, ating kapuotan ang masama at makisanib tayo, makisama tayo. Sabi niya, hawakan natin kung ano yung mabuti. So pinapakita rito na ating kapuotan ang masama, at ito ang isa sa nature, isa sa kalikasan ng tao na merong takot sa Diyos.
Ang isang tao na mayroong takot sa Diyos ay kanyang tinatanggihan ang masama. Kanyang ina-abhor abhor what is evil. Kanyang tinatanggihan. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoon kay Satanas, sabi niya, nakilala mo ba si Job? Walang katulad niya sa ibabaw ng lupa na natatakot sa akin at lumalayo sa kalikuan. So ito ay, sabihin natin, nature ng pagkatakot sa Diyos. Kaya't makikita mo, kapag ang tao ay merong takot sa Diyos, ang unang reaction niya ay hindi siya makisama doon sa masama, kundi layuan ang masama. Yan ang pinapakita ng banal na kasulatan. At sabi ng verse 10, sabi niya, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba. So sabi niya, pag pinag-usapan ng pag-ibig sa kapatid, ay ipauna mo ang, sabi niya, give preference to one another in honor. Pag pinag-usapan ang karangalan, ay hindi tayo ang umaangkin ng karangalan, kundi ito ay ibinibigay natin sa nararapat. Bagamat minsan ay tayo ay pwedeng papurihan, parangalan, pero ang isa sa kalikasan ng pag-ibig ng Diyos na gumagawa sa buhay ng isang tao, when it comes to honor, ay ibinibigay nila ito sa inuuna nila sa iba at hindi para sa kanilang sarili. In verse 11, ang verse 11 ay napakita, sabi niya, at huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu na naglilingkod, mapaglingkod sa Panginoon. Amen, can say amen to that. Sabi rito, huwag mga tamad sa pagsusumikap. So pinapakita rito, na mention ko rin sa mga nagdaang panahon, na sometimes ang tao ay pag pinag-usapan ang trabaho ay todo kayod ang kanyang ginagawa. Pero sometimes pag pinag-usapan ang paglilingkod sa Panginoon, ay yung buong isang linggo ay ubusin niya hanggang sa araw ng ikapitong araw ay gagamitin niya pa rin. Pero pinapakita rito na sabi niya, hindi mga tamad sa pagsusumikap at maningas sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Well, sino sa atin ang merong ganitong pagnanasa, mga kapatid, ng ating paglilingkod ay maging maningas? You know, there is a principle behind sa ganitong bagay. Pinapakita rito na una, ang isang payo ni Apostol Pablo ay sabi niya, huwag maging tamad sa pagsusumikap. Huwag maging tamad sa pagsusumikap. So, makikita natin ang isang mananampalataya, paano niya pinapakita ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Well, napakahalaga na hindi ito pinapakita kapag mayroong taong nakakakita sa atin, kundi ito ay pinapakita natin mismo sa Diyos. American say amen to that. So hindi ito ang ating paglilingkod sa Panginoon is not eye service. Hindi kapag nakikita ng kapatid, nakikita ng sino man, kundi ang ating paglilingkod ay doon sa Diyos na siyang nakakakita sa atin. Well, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, sabi niya, show yourself approved to God. Ipakita mong yung sarili na approved ka sa Diyos, hindi sa sino mang tao. Show yourself approved to God. At pinakita roon na isang manggagawang subok na nilalagay ang mga salita ng Diyos sa tamang kalalagayan. Although ang verse na yan ay may kinalaman sa mga manggagawa, pero ginagamit ko yung verse na ito para ipakita na ang ating paglilingkod sa Diyos ay
ito ay hindi eye service. You know, isang bagay na napakainam na isang paraan para sa ating paglilingkod na makikita ang pagniningas dito ay isa sa pinakamahalagang bagay kapag tayo ay gumising sa umaga. Sa paggising natin, ano yung unang bagay na ating binibigyan ng pagpapahalaga? Well, ang ilan ay pagkagising, ang ginagawa nila ay nakakape. Ang ilan naman ay ang ginagawa nila ay ilang mga bagay. Pero alam nyo, napakainam na bago ang ilang mga bagay na ating gagawin, ay magpasimula nating buksan ang mga salita ng Diyos. At anuman ang ating mabasa sa mga salita ng Panginoon, ito'y magiging daan sa ating kapag tayo dumulog sa panalangin. Minsan, nakikita ko na napaka-inam ng ganitong bagay. Matapos na mabasa ang mga salita ng Diyos at nakita ko makikita kung paano ang Diyos na nangungusap sa kanyang mga lingkod, and then sa panahon ng iyong pananalangin ay iyong dadalihin ang ganitong mga bagay. At minsan nagagawa mong sabihin, Panginoon, sinabi mo ang ganitong bagay. Nabasa ko ang ganitong bagay. Ito ay ipinahayag mo sa iyong mga salita. Alam niyo, sa ganitong paraan, ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi ito isang imahinasyon. Ito'y isang totoong relasyon na meron tayo sa Diyos. Amen ka sa amen to that. Ito'y isang totoong relasyon, kagaya ng ating relasyon sa ating asawa, relasyon sa ating magulang, relasyon sa ating anak, ay gayon ang ating relasyon sa Diyos na ating pinaglilingkuran. At yun yung expression ng pananampalataya. Dahilan ng pananampalataya ay patungkol ito sa mga bagay na hindi nakikita. Ito yung mystery ng pag-ibig sa Diyos, ng paglilingkod sa Diyos, na sabi niya, bagamat hindi mo siya nakita, ikaw ay umiibig sa Kanya. Bagamat hindi mo siya nakikita, siya ay iyong pinaglilingkuran at siya ay iyong pinagtitiwalaan. Iyong inilalagak ang lahat ng bagay sa iyong buhay. At sa ganung bagay, alam nyo, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang sa principle na ito ay sa Book of Samuel, sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, mabasa natin ito. Ang ganitong kaisipan. Pinakita riyan ito'y pangungusap ng propeta ng Diyos kay Eli na siyang high priest sa panahong yon. Sabi ng verse 30, sabi niya sa wikang Tagalog, kaya't sinasabi ng Panginoong ng Diyos ng Israel, aking sinasabi nga ng iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin. At yaong mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. So, pinakita rito na sabi niya, they that honor me, sila na nagbibigay ng dangal sa akin. Pinaparangalan ako, sila na nagpaparangal sa akin, ay akin din naman silang pararangalan. Akin din naman silang pararangalan. So kung ilalagay natin ang Panginoon na una sa ating buhay, gayon din ang gagawin ng Diyos sa atin. Can you say amen to that? Diba? Kung ilalagay natin siya sa pinakauna sa lahat ng mga checklist natin, ay gayon din naman ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Naalala ko, ang ganitong bagay ay isang principle na napakainam. Ang Book of Revelation ay nagsasabi na, sabi niya, dahilan iningatan mo ang aking salita ng pagtitiis, ay iingatan din naman kita. So makikita natin, ano ang ating ginagawa sa Panginoon, yun ang kanyang gagawin sa atin.
Isn't it na meron siyang tinatawag na golden rule? Diba? Yung golden rule, kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, ng kapwa mo sa iyo, yun ang gawin mo sa kanila. Diba? Kung ano yung gusto mong gawin sa iyo, yun ang gawin mo sa kanila. So kung ayaw mo na ikaw ay nilalait, wag kang manlait. So although there are people na ginagawa pa rin nila ang ganitong bagay, pero ang pinapakita ng golden rule ay gawin mo kung ano yung bagay na tamang bagay at yun ay babalik din naman sa iyo. Maring yung taong yun ay hindi yun ang gagawa sa iyo, pero yung iba ay gumagawa ng kabaliktarang bagay, pero eventually, mga kapatid, ang bagay na yan ay babalik at babalik sa iyo. So, serving the Lord fervently ay titingnan natin sa ilang perspective na pinapakita ng banal na kasulatan. Sabi rito sa verse na ito, so sabi niya, wag maging tamad sa pagsusumikap. So pagdating sa tinatawag na pagsusumikap ay ipakita natin ang pagsusumikap at ito ay para sa ating Panginoon. And serving fervent in spirit, maningas sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Now, kung titingnan natin, ang itataas natin ang unang verse na ito at pag-usapan natin ang ilang mga verses sa chapter 12 ng Book of Romans, ay pinakita niya sa unang bahagi, sa unang verse ng Romans chapter 12, ay pinapakita rito na sabi niya, tingnan natin ang verse 1, sabi niya, aking ipinamamanhik mga kapatid, alang-alang sa kaawaan ng Panginoon na ating dalhin ang ating sarili. Ano sabi niya sa Romans 12? Sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo. Yung salitang ipinamamanhik ay ipinapakiusap ko sa inyo. Ipinapakiusap ko sa inyo, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. Now, there are times na sa mga nagdaang panahon ay aking narinig, may mga tao nagsasabi na ang Diyos ay nakatingin sa puso. Ang Diyos ay nakatingin sa puso. Pero ang pinapakita rito, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang kaisipan at di lamang puso. Kasama sa ating paglilingkod mismo ang ating katawan mismo. Ang ating pisikal na katawan. Ay kaya sabi niyan, pinamamanik ko sa inyo, sabi niya rito, sa kahabagan ng Diyos, to present your bodies a living and holy sacrifice. Sa Old Testament, ang mga handog na mga inihahandog nila ay mga katawan ng hayop, di ba? Mga patay na hayop, ginilitan ng liig, pinatulong dugo, at iniaalay nila. At yun yung dinadala nila sa harapan sa Panginoon. Pero nagkaroon po ng tinatawag na reformation o pagbabago ng paraan ng paglilingkod, paraan ng pagpapresent. Ngayon, hindi na tayo kinakailangang magdala ng tupa, ng kambing, ng baka sa harapan ng Panginoon at katayin natin at patuluin ng dugo. Well, ang ating iharap sa Kanya ay hindi kambing, hindi tupa, kundi ang ating katawan mismo. Diba? Ang ating sarili mismo. Ang ating sarili. So, may kinalaman diyan na ang ating katawan ay ating kasamang ipinaglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang tayo pupunta doon sa bahay pananambahan, kundi ang ating sarili ay ipipresent natin ang ating katawan na isang buhay na hain at banal at katanggap-tanggap sa Diyos na siyang ating paglilingkod
sa Panginoon. So that's the reason napakahalaga ng tinatawag na kabanalan. Ang kabanalan ay napakahalaga. Kaya ang kabanalan ay hindi lamang ito sa isang araw ng isang linggo o 2 araw ng isang linggo. Ang kabanalan ito ay sa buong panahon ng ating buhay habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Tama ba mga kapatid? Hindi ito araw ng tayo ay nasa ganitong kalalagayan, parang hindi ka makabasag pinggan kapag araw ng linggo at ano pa mang mga bagay, kundi ang paglilingkod na yan ay sa lahat ng araw ng iyong buhay. So pinapakita rito, kung titingnan natin ang aklat ng Thessalonians, pinakita ni Apostol Pablo sa book of 1 Thessalonians chapter 4. Sabi ng verse na ito, sa verse 1, sabi niya, finally my brethren, katapos-tapusan mga kapatid, tingnan natin ang verse 1. So, kayo'y aming pinamamanikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap nyo sa amin na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. So sabi rito ni Apostol Pablo, ulitin ko, katapos-tapusan mga kapatid, kayo'y aming pinamamanikan. Yung salitang pinamamanikan, kagaya ng verse 1 kanina ng Romans, ay sabi niya, ako'y namamanhik o nakikiusap sa inyo. Pinamamanikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin. So ibig sabihin, sila Apostol Pablo ay nagpapakita sila ng exampleship ng kanilang buhay. At yung example ng kanilang buhay ay yun yung nais nilang makopya o nais nilang maipasa sa mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. So ang leadership is by means of exampleship. Yan ang pinapakita ni Apostol Pablo rito. Ang kanyang pangunguna sa kanya ay hindi katulad nung sinasabi sabi niya, sige, kayo'y magsimba, maglingkod sa Panginoon. Sabi ng tatay sa kanyang mga anak, pabayaan niyo na ako, matanda na ako. So sabi niya, kung paano ninyo nakita sa amin, tinanggap mula sa amin, na kung paano kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Panginoon. Ang paglakad na ito ay may kinalaman sa buhay ng isang mananampalataya. At sabi niya, magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit pa. Upang kayo ay, so ang bagay na ito ay magiging mas lalo pang mainam. Sapagkat sa verse 2, sabi niya, sapagkat talastas ninyo kung ano ang mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano yung tinatawag niyang tagubilin na ito sa verse 3? Na sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. So yung tinatawag na kabanalang ito ay may kinalaman mismo sa ating katawan, sa ating pisikal na katawan na inihandog sa Panginoon. And that's the reason ang pinakaunang utos ni Apostol Pablo rito, sabi niya, for this is the will of God, your sanctification, that is that you abstain from sexual immorality. Na kayo ay magsiilag sa pakikiapid. At sabi rito ng verse 4, at ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at sa kapurihan. So pinapakita rito, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay kasamang ipinaglilingkod natin ang ating
katawan mismo. Na ito ay kinakailangang dalhin natin sa harapan ng Panginoon na isang banal, katanggap-tanggap, kaaya-aya sa harapan ng Panginoon at na siyang ito ay sinabi ni Apostol Pablo na ito ang siyang ating spiritual na paglilingkod at pagsamba. So magandang bigyan natin ng pansin na ng ating tinatawag na pagsamba ay hindi lamang ito pag-awit, kundi ang pinag-usapang pagsamba, ito ay ang ating paglilingkod sa Kanya. This is our service na ating ginagawa sa Panginoon. So, ng ating katawan, nabanggit ko na kamakailan ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, napakabanalin ng Diyos ang inyong buong spirito, kaluluwa at katawan na maingatan hanggang sa araw ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ating paglilingkod sa Panginoon, ipinaglilingkod natin ang ating buong pagkatao, our entire spirit, soul, and body. Ang kabuuan ng ating espiritu, kaluluwa at katawan. Ang espiritu ito ay ang inner man at outer man ay, ang outer man ay ang katawan, ang inner man is the soul and spirit. At doon sa inner man ay doon nananahan ang espiritu ng Diyos. Can you say amen to that? Nananahan ang espiritu ng Diyos at ang espiritu natin ay ito yung hinugasan, pinatawad, at ito yung nakaranas ng born-again experience. At nang ito ay mahugasan, mapatawad sa kanyang kasalanan, and then ang Espiritu ng Diyos ay lumakip doon sa ating espiritu. Romans chapter 8. At pagkatapos nun, then ang ating yung kaluluwa, ito yung ating decision making o yung ating will, na dito tayo nagpapasya at ang lahat ng ating pinapasya ay hindi lamang para sa ating sariling kagustuhan, kaluguran, kundi ang ating kapasyahan ay laging para sa kapurihan ng Diyos. Para sa kapurihan ng Panginoon, para sa Kanyang siya ay mabibigyan ng kaluguran. So kung may mga bagay na minsan ay ito'y kalooban ng Diyos na ito ay hindi sabihin natin parang hindi ito favor sa iyo, kundi hindi man ito favor sa iyo pero ito'y para sa kaluguran ng Panginoon, then ito ay isang uri ng sacrifice, isang uri ng sakripisyo na dadalhin natin sa harapan ng Panginoon. At lahat ng yan, and I believe mga kapatid, na hindi ito mawawalan ng ganti sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ito mababaliwala sa harapan ng Panginoon. So sabi rito, pinakita niya that our service to God, ang paglilingkod natin sa Panginoon is the entire spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. So kaya kahit po sa Old Testament, ay ang paraan kahit man ang pananamit ay isang bagay na napakahalaga sa kahit man sa bagong tipan ay binigyan ng diin ni Apostol Pablo kung paano ang bawat lalaki at babae ay dapat magdamit sila ng nararapat, and most especially ang mga kababaihan, na magdamit sila ng nararapat dahilan upang i-display nila ang tinatawag na kabanalan, yung modesty, yung pinakalarawan talaga ng isang kababaihan, ito ay isang bagay na napakahalaga. Now, pangalawang bagay, pinakita rito, ang verse 2 ay napakaganda ng pinapakita ng verse 2. Ang verse 2 ay nagsabi rito na Romans 12:2, at huwag kayong maging, do not be conformed, at huwag kayong ayon sa sanlibutan ito,
kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Pinapakita rito, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. So, alam niyo ba, ang mundong ito ay pinopormahan ang bawat tao. Ibig sabihin, iniimpluwensyahan sila. Ang sanlibutan, titingnan natin, merong sa wikang Ingles ay makikita natin yung salita rito, and do not be conformed to this world. So ginamit yung salitang huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, sa takbo ng sanlibutan ito, kundi kayo ay magbago. Yung salitang but be transformed. Yung salita rito na conform ay ibig sabihin, ang mundong ito ay hinuhubog ang tao na maging kagaya ng mundo. Samantalang ang salita ng Diyos ay pinopormahan naman o inaanyuhan ng tao, tinatransform sila papunta sa isang wangis na nais ng Diyos para sa isang tao. So, ang merong dalawang bagay dito na factor dito. Una ay ang mundo. Ang sanlibutan ay ang mga tao ay finoform sila. Pero the way na pinoform sila ay dinideform. Diba? The way na pinoform sila ay dinideform sila. Pero yung ang salita ng Diyos ang gumagawa naman ng transformation sa tao. Diba? So, pag sinabing deform, yung isang magandang shape, diba? Yung isang magandang shape ay kapag yan ay nabagsak o pinalo o ito ay nagkakaroon ng ibang shape siya, shape pa rin siya pero hindi na siya yung tinatawag na appropriate na bagay. Yung shape niya is deformed na. So, ibig sabihin, tingnan natin sa ating panahon ngayon. Sa ating panahon ngayon, can you imagine, minsan na nabanggit ng ating kapatid Bar Philip, doon sa kanilang sa eskwelahan ng kanilang anak, ay inaalaw ng school na pumasok ang isang batang lalaki na nakasuot ng uniforme ng babae. At inaalaw nila yon. At nung kami ay nag-uusap kasama ng ilang mga manggagawa, ay yung pangalan pa naman ng school na yun ay Victorious. Sabi nga namin, hindi na apply yung salitang yun na victorious. Well, victorious pa rin in some way na ang nagkaroon na ng pagtatagumpay ay hindi na ang salita ng Diyos, kundi ang sanlibutan ang nagtagumpay sa kanila. Do you get the point? So can you imagine that, mga kapatid? So this world is deforming the people. Dinideform sila, but the Word of God is transforming the people into His image. Diba? So, parehong salita. Yung mundo, the world, and the Word. The world, ang ginagawa ng sanlibutan ng words sa tao is dinideform sila. But ang ginagawa ng salita ng Diyos sa tao is tinatransform sila. So, it is both shaping ang ginagawa, parehong pag-aanyo na ginagawa sa kanila, but ang pinakamainam na bagay ay yung tinatawag na, pag sinabing transformation, ang transformation, mga kapatid, ay mula sa isang forma, ay papunta siya sa kanyang tama o kaluwalhatian o tamang anyo.
yung pinakatamang anyo niya. Yung kagaya ng pinaka-classic example ng transformation ng caterpillar to a butterfly. So pinapakita rito. So do not be conformed to this world. Alam nyo, meron sana akong paksang gustong bigyan ng pansin dito sa verse na ito ng Romans 12 verse 2. At ito ay may kinalaman sa the power of media. The power of media. Dahilan merong dalawang media na makikita natin na ang kapwa ito nag-shape ng mga tao. At siguro bigyan natin ng pansin yan sa mga darating na panahon. And you know, ang pag sinabing media o medium, ay ito yung tumatayo sa pagitan. So, kung ang panahon ngayon ng tinatawag na social media ay tinatransform o tinadeform ang mga tao sa ilang mga bagay, well, ang salita rin naman ng Diyos ay isang medium na ginagamit ng Diyos, di ba? Isang medium din ang salita ng Diyos na sa pamamagitan nito, ang tao ay nagkakaroon ng transformation. So, sabi rito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, saan gumagawa ang salita ng Diyos? Sa kaisipan ng isang tao, di ba? Saan din gumagawa ang mundo? Sa kaisipan din ng tao. So it is both the mind. So dinidistort yung mind ng mga tao sa panahon ngayon, samantalang ang salita ng Diyos ay nire-renew siya at tinatransform siya papunta sa bagay na nais niya. So that, sabi ng verse na yan, the renewing of your mind, sa pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang transformation na magaganap ay hindi ito mangyayari kung walang renewal of the mind. Kung walang pagbabago ng pag-iisip, ay walang transformation magte-takes place. So that, upang inyong malaman kung ano ang mabuti, anong sabi diyan? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating natututunan, then dito tayo nagkakaroon ng tamang discernment. Is that right? Ang mga salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng tamang discernment. Ang tamang discernment ay ang tamang pagpili. Well, merong mga bagay na lantaran mong masasabi na ito ay mali. Pero may mga bagay na kinakailangan ang isang spiritual na pagtingin bago mo masabi na ang isang bagay na yan ay hindi tama. Naalala ko ang sabi ni Apostol Pablo, merong mga bagay na matuwid, pero hindi nararapat. So ito ay mas malalim na bagay na pinapakita ni Apostol Pablo kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pagkakilala o kaalaman ng mga salita ng Diyos. And then, iba ang judgment na kanyang ibinibigay. Ang kanyang judgment na kanyang ibinibigay ay hindi kagaya ng judgment ng isang tao na hindi spiritual. Sometimes, kapag ang isang tao ay nagbigay ng kanilang hatol, ay sila ay nagbibigay ng sympathy, nagbibigay ng pagkiling sa isang tao. Pero ang mga salita ng Diyos ay laging matuwid. At ito ay patas. Itong pinapakita ng banal na kasulatan. So that you may prove what is the will of God, so that you may prove that what the will of God is, kung ano ang kalooban ng Diyos,
at ano ang mabuti at ano ang katanggap-tanggap at ano ang sakdal. Nakita niyo yung napakainam na paggamit ni Apostol Pablo. Sabi niya, what the will of God is, what is good, what is acceptable, and what is perfect. So, meaning to say, ang pinapakita rito, ano ang katotohanan? What is the truth? Ano ang katotohanan? So, ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang mabuti? Ano ba talaga ang mabuti? Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Ano ang katanggap-tanggap? At ano ang sakdal? So, maraming bagay ang pinapakita rito. Kalooban ng Diyos, mabuti, katanggap-tanggap, at sakdal sa harapan ng Panginoon. Now, so ilan ito sa mga bagay na pwede nating makita dahilan ang pinapakita ni Apostol Pablo rito that serving the Lord fervently. Paglilingkod sa Panginoon na isang maningas na paglilingkod sa Kanya. Sabi rito ng verse 3. Now, tingnan natin ang isang punto pa na pinapakita ni Apostol Pablo. For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think as to have a sound judgment as God has allotted to its the measure of faith. Sabi rito ng Tagalog, sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay. Pasinin ninyo yung pangungusap na ito, sabi niya, dahilan sa biyaya na aking tinanggap. At mula sa biyaya na aking tinanggap, ay sinasabi ko rin naman sa inyo, na, sabi niya, na sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. So ang pinapakita rito na magkakaroon siya ng anong pinapakita niya, kundi mag-isip na may kahinahunan. Pinapakita rito na kung ano yung meron sa kanya na ibinigay ng Panginoon, yun lamang ang bagay na kanyang maipaglilingkod. Hindi siya mag-isip ng mas matataas na bagay na higit kaysa sa kanyang kakayanan. So not to think, but to think himself, sabi niya, not to think more highly of himself. Huwag siyang mag-isip ng mas mataas kaysa sa kanyang sarili. So ang pinag-uusapan dito ay kung ano ang sukat na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung sukat na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have a sound judgment. Ikaw ay mag-isip ng nararapat lamang kung ano ang biyaya, sabi rito, as God has allotted to its a measure of faith. Ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Alam niyo ba mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay merong ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa. How many can say amen to that? Merong pinagkaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. At kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, yun ang ating ipaglilingkod din naman sa Diyos. In particular, ito'y paglilingkod natin sa iba o sa ating kapwa na mga mananampalataya na ng ating kapwa ang pinag-uusapan dito
ay tayo na bumubuo ng katawan ng ating Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, ang mga miyembro o yung tinatawag na mga mananampalataya, tinatawag sila na katawan ng ating Panginoon. Diba? Tinatawag silang katawan ng ating Panginoon. At ang pag sinabing katawan ay ang pinaka maganda talaga example, yung katawan ng tao. Ibig sabihin, ang katawan ng tao, lahat ng sangkap na naroon sa kanya ay tumutulong para sa kanyang sarili mismo. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Ang buong katawan, yung mga physical na nakikita natin, ang mata, ang ilong, ang bibig, ang pakinig, lahat ng ito ay tumutulong para sa kabutihan ng katawan mismo. Yung mata ay ginagamit siya para makapaglakad, nagiging guide siya para makapaglakad ng tama ang paa at hindi siya matisod, hindi siya madapa, at ang lahat ng bagay. Pero alam niyo ba, merong mga minsan yung tinatawag na yung sakit. Yung sakit o yung isang bagay na tutubo sa katawan ng isang tao, at ito ay yung tinatawag na parasite. Pag sinabing parasite, ay hindi siya nakaka-contribute doon sa katawan, kundi siya ay sumisip-sip ng kanyang lakas at siya'y nadidrain at siya'y papunta. Kung hindi maalis yung parasite na yun, kung hindi maalis yung parang cancer na yun, ito'y magiging dahilan patungo sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, tayo, ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan. Can you say amen? Bahagi tayo ng katawan, na ibig sabihin, ang bawat isa ay ipinaglilingkod ang abot ng kanyang kakayanan. Bagay ang kakayanan na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay yun ang kanyang ipinaglilingkod. At walang kabahagi ng katawan ng Panginoon na para siyang parasite. Na ibig sabihin, kumukuha lang siya ng sustansya, kumukuha lang siya at hindi siya nagko-contribute. Diba? Dahil ang parasite ay hindi siya nagko-contribute, siya yung sumisipsip ng lakas, yung sustansya na dapat mapunta sa katawan ay inaabsorb niya. At siya yung lumalaki at yung paglaki niya ay nadadamage naman ang katawan. I hope na nakikita niyo yung bahaging ito. So, ang pinapakita rito, na ang bawat isa ay merong gamit o merong kaloob na binigay sa kanya. Sabi rito, for just as we have many members, na bagamat tayo ay maraming sangkap, next verse, verse 4. Sabi niya, sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Diba? Hindi pareho ang gawain. Dahil kung pare-pareho ang gawain, then merong magkakaroon ng problema sa isang bahagi na nakukulang. Pero dinisenyo ng Diyos na ang katawan ay magkakaiba ang sangkap para merong magkakaiba-iba ang kanyang gamit. Yung kamay lamang natin, dalawang kamay, hindi parehong kaliwa, hindi rin parehong kanan. Yung ating paa ay magkaparis siya. So, yung mga organs natin ay iba-iba ang kanyang function. Pero lahat ng ito ay nakakatulong-tulong para sa ikabubuti ng tinatawag na katawan ng katawan. At tutuloy ko lamang, mamaya magbibigay ako ng isang comment. Sabi ng verse na ito ng verse 4, for just as we have many members, tayo maraming sangkap,
in one body, sa isang katawan, and all the members do not have the same function. Hindi pare-pareho ang kanilang paggamit at paggawa. So we, who are many, are one body, which and individually members of one another. Sabi niya na verse 5, at gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Verse 6, pinakita rito yung iba't ibang mga klase ng kaloob. Sabi niya, verse 6, at yamang may mga kaloob na nang magkakaiba-iba, ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Alam niyo ba na ang mga prophet, even sa Old Testament, pare-pareho silang mga prophet. Pare-pareho ang kategory nila, nasa isang kategory sila na prophet, pero iba-iba ang scope ng kanilang ministry. Diba? Merong isang propeta na siya ay national. Ibig sabihin, para siya doon sa bansang Israel. Merong katulad ng Jeremiah, hindi lamang siya basta para sa Israel, tinawag siyang prophet of the nations. Propeta siya ng mga bansa. Dahilan, pati yung mga karatig bansa sa palibot ng Israel, si Jeremiah ay ginagamit ng Diyos para magbigay ng salita para sa kanila. Sa Egypt, sa iba pang mga bansa, sa Babylon, sa Assyria, at ilang pang mga bagay. So, ganun din naman sa Isaiah. Pero merong mga tinatawag na mga minor prophets. Minor prophets in the sense na hindi ibig sabihin maliit lamang sila, kundi yung scope ng ministry nila. So, pinapakita rito, sabi niya, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Next verse. Sabi niya, o kung ministeryo o paglilingkod ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Next verse. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuotan ninyo. Ito na yung verse na binabasa natin kanina. So pinakita rito, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us to exercise them accordingly. If prophecy, according to the proportion of his faith, if service, at his serving, or he who teaches in his teaching, and he who exhorts in his exhortation. Now, ang bagay na pinapakita dito ay kung ano ang kaloob na binigay ng Panginoon sa atin, ipaglingkod natin ito. Dahilan, kapag tayo ay magiging, sabi natin, hindi natin ipaglilingkod yung bahagi na meron tayo. Well, ito ay isang magkakaroon ng suliranin ang katawan. Magkakaroon ng deficiency. So kapag ang isang bahagi ng organs ng katawan ay hindi nagbigay ng kanyang, hindi nagtrabaho, magkakaroon ng problema ang katawan ng isang tao. Alam nyo, merong isang kapatid na nag-approach sa akin at kanyang napansin na yung kanyang nahirati siya sa kanyang buhay na dadalo at uwi. At napansin niya na parang
kapag ganito ang klase ng buhay at paglilingkod, ay parang walang progress, walang pag-asenso. At yun ay totoo, mga kapatid. Kapag ikaw ay, ang magiging buhay mo ay, sabi pa nga ng ilay, Zimbabwe, taga Zimbabwe, sisimba ka at uuwi. At kapag gano'n ang yung buhay, magiging stagnant ka. Magiging stagnant ang iyong buhay. So why don't you serve what you have? Bakit hindi mo ipaglingkod yung bagay na nasa iyo? Kung ano yung kakayanan mo na meron ka, ay gamitin mo ang bagay nito to the very least, sa pinakamaliit na bagay. At kung gagawin mo ang ganitong, ito ay magiging pakinabang sa katawan. Well, minsan tayo ay nakakakita ng ating meron tayong mga, alam nyo, bawat isa sa atin ay may iba't ibang mga disenyo. At ang ilan ay merong nakikita, ang iba hindi nakikita yung nakikita ng isa. So, kapag ito ay pinagsama para sa kapakinabangan ng lahat ng bagay, para sa kapakinabangan ng pinakakatawan, well, ito'y magiging isang mainam na, at isa pa, ang magiging result nito doon sa tao ay merong kakaibang bagay na mangyayari sa kanya. Napansin ninyo ang isang verse. Gusto kong gamitan ng Luke chapter 12. Ang Luke chapter 12 ay nangusap ng ganito. Luke chapter 12, verse 35. Sabi ng verse 35, sabi niya, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan. Sa isang version sa NASB ay itong ginamit. Be dressed in readiness and keep your lamps lit. Sa ibang version, keep your lamps burning. Ibig sabihin dito, usually yung salitang dressed in readiness ay dati na-mention ko na sa inyo yung damit ng isang Israelita. Usually yung mga damit nila ay mahahaba, di ba? Pero meron itong isang ginagawa silang itinutupi nila o kanilang meron silang ginagawang pag-gear dito na ito ay nagiging daan para makakilos sila ng maluwag. So, yung salitang kapag sila ay maglilingkod o kapag sila ay makikipaglaban, makikipagdigma, ay sinasalikop nila yung kanilang damit at ibinubuhol nila upang maging maluwag sila sa kanilang pagkilos. So, be dressed in readiness. So maging handa tayo, yung ating yung pagkilos natin ay nasa kahandaan sa paglilingkod. At sabi rito, at ang magiging resulta nito, and your lamps is burning. So kapag ang isang tao ay handa siya sa paglilingkod, handa siya sa ganitong bagay, sabi niya, ang kanyang ilawan ay magiging maningas. Maging kagaya kayo sabi rito, maging kagaya kayo, verse 36. And maging satulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik galing sa kasalan upang kung siya'y dumating at tumuktok pagdakay, mabubuksan nila siya. So, ang servant na ito ay naghahantay. Naghahantay siya at handa siya sa paglilingkod. At kapag
ang kanyang binabantayan ay yung pagdating ng kanyang Panginoon at siya'y nagpupuyat sa panahong yun ay marahil ito ay panahon ng gabi, ay sabi niya, siya'y katulad sa isang lingkod na naghahantay sa kanyang Panginoon na sa kanyang pagbabalik galing sa kasalan upang kanyang karakang mabuksan. Diba? Kapag isang katok pa lang, kapag ikaw ay nagbabantay sa darating, well, isang katok pa lamang ay karaka mong pupuntahan yung pintuan at yung bubuksan. Pero kapag hindi ka aware, hindi ka naghahantay doon sa kanyang pagdating at ikaw ay nakatulog, well, kinakalabog na yung pintuan, hindi ka pa rin nagigising. So, meron akong narinig na ganyang kwento. Yung katulong nila sa bahay ay parang mantika kung matulog. Binubuhat na nila, dinadala na sa isang lugar, tulog pa rin. So kapag nasa ganitong kondisyon at kapag ikaw ay handa sa paglilingkod, sabi niya, unang katok pa lang, ikaw ay karakang babangon at magbubukas ng pintuan dahilan you are ready to serve. You're ready to serve. Sabi rito, mapalad ang taong ang aliping yun, ang slaves na yun. Mapalad ang aliping yun. Kapag dumating ang kanyang Panginoon at nasumpungan siyang, nakita siyang alerto. Kapag siya'y dumating, sabi niya, tunay na aking sinasabi sa inyo. Basahin natin yan. Mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay marat ng nagpupuyat. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigkis sa sarili at siya'y papaupuin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. Well, kung iintindihin natin ang verse na ito, yung ganitong servant na willing to serve, at kapag nadatna ng Panginoon sa kanyang ganitong kalalagayan, ang sabi rito, siya magiging baliktad. Ang gagawin ng kanyang Panginoon, siya ngayon ang pauupuin at yung Panginoon niya ang maglilingkod para sa kanya. Well, hindi ito pangkaraniwan. Ibig sabihin, ito ay pagbibigay ng honor sa kanya. Pagbibigay ng honor. So, sabi nito, blessed are those slaves whom the master will find on the alert when he comes. Truly I say to you that he, the master, he will gird himself to serve and have them, yung them ay yung mga slaves, dahil yung them dito, yun yung slaves na plural sa unang pangusa. And have them recline at the table. Paupuin sila doon sa kanilang, sa dulang, doon sa lamesa. And will come up and wait on them. Yung salitang wait on them and serve them. Whether he comes in the second watch or even in the third watch and find them, so blessed are those slaves. Now mga kapatid, ito ang isang bagay na magandang makita ng bawat isa atin sa ating paglilingkod. Dahilan kapag ang isa ay naglilingkod, nais kong basahin ang isang talata sa Book of Proverbs, Proverbs 11:25. Ang Proverbs 11:25 ay nangungusap ng ganito. Sabi riyan, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din naman. So, ibig sabihin,
Kapag ang isang mananampalataya ay ang naging buhay niya ay makinig lamang at umuwi. At di niya i-involve ang kanyang sarili. Hindi niya i-involve ang kanyang sarili sa gawain ng Panginoon. Well, masusumpungan niya later on ang kanyang sarili na parang stagnant. Dahilan ang principle na ito, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, yung nagdidilig ay madidiligan din naman. So there's a principle of, meron tinatawag na principle na yung supply and demand. Kapag merong bagay na nababawas sa'yo, then meron namang supply na darating sa'yo. Diba? That's the law of supply and demand. So kapag walang nabawas sa'yo, ay walang maidaragdag sa'yo. So ibig sabihin, magiging stagnant ang buhay ng bawat isa. So thank God mga kapatid, ilan sa mga brother natin ay unti-unti at nagsisikap na magpagamit sa Panginoon at yan ay napakainam na bagay. Naalala ko noon, ako'y bago sa paglilingkod, meron minsang nadama ko sa aking puso na gusto ko rin naman na magpagamit sa Panginoon dahil nakikita ko yung mga brother na sila ay naglilingkod sa ganitong paraan. Kinausap ko si pastor, sabi ko, pastor, gusto kong maglingkod sa pinaka maliit na bahagi. So then I start na ako ay nag-MC sa mga gawain. At so yung ganitong mga desire ay ito rin ay magpapasimula na ikaw ay yung paglilingkod mo ay maging mas maalab kaysa sa dati. Dahil lang kapag ikaw ay merong bahagi sa gawain ng Panginoon, siyempre pa maghahanda ka ng iyong sarili. Diba? Pero kapag alam mo, hindi naman ako, pupunta lang naman ako doon, makikinig lang naman ako. Kapag ganun lamang ang ating mindset, at kahit man sa ating pakikinig, ay naririnig lamang natin, pero hindi natin binibigyan ng pansin. Well, maraming bagay na masasayang sa atin. Ngunit kung i-involve natin ang ating sarili, and whatever na meron tayong kakayanan, ay ipaglilingkod natin. Kaya nga yung pinakita roon sa Book of Romans chapter 12, ay sa iba't ibang bahagi, iba't ibang mga kaloob na meron sila. Merong prophecy, ayon sa sukat ng panghuhula ay ganyang gawin, ayon sa sukat ng pananampalataya. Yung if service, pag pinag-usapan ng service, mga kapatid, ang service o paglilingkod ay napakaraming aspeto ito o napakaraming anggulo ng sinasabing paglilingkod. Diba? So yung paglilingkod ay nasa malawak na bagay. Ito'y sabi pa ng ating Panginoon, kapag merong isang tao, babasahin ko ang Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Sa verse 40, pinakita ron. Sabi ng verse 40, basahin natin. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Napakagandang principle ang bagay nito. Sabi niya, ang tumatanggap sa inyo ay ang tinutukoy ay alagad. Ang tumatanggap sa alagad, ang tinanggap ay ang Panginoon na nagsugo doon sa alagad. At ang tumatanggap naman sa akin ay sabi niya, ay tinanggap niya o
kinikilala niya o ino-honor niya yung nagsugo sa kanya. So kapag ikaw ay, sabi pa nga ang isang alagad ng batas, tinatawag silang alagad ng batas, sinaserve nila, pero yung authority na galing na ibinigay sa kanila, na meron sila, ito ay binigay ng pamahalaan sa kanila. So yung pagrespeto mo doon sa alagad ng pamahalaang ito ay nirerespeto mo mismo yung pamahalaan, di ba? So pinakita rito, ang sino mang tumatanggap sa inyo, speaking to the disciples, dahil ng Matthew chapter 10 ay pinakita niya yung 12 na mga apostles na mga pinili ng ating Panginoon. He who receives you, receives me. Ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap doon sa nagsugo sa akin. So, merong tinatawag na yung chain of command. Yung chain of command mula sa taas, pababa. So yung pagrespeto nung command na yon na ibinigay nung pinakamababa, ay nirerespeto niya yung taas na pinanggalingan ng command na ito. Verse 41, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Sino mang tumanggap sa propeta, alang-alang sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. At sino mang tumanggap sa isang matuwid na tao, alang-alang sa pangalan ng matuwid na tao, ay tatanggap ng ganti ng isang matuwid. Isang taong matuwid. So pinapakita riyan, at sino man, sabi ng verse 42, at sino man sa inyo, sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang saro o isang basong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. So, this idea is the idea of serving. Ang idea ng paglilingkod. At sa ganitong bagay ay magkakaroon ng merong cycle. Merong cycle na mangyayari. Yung ginagawa mong paglilingkod ay ito rin naman ay babalik sa iyo. And in return ay ikaw ay lalago sa bagay nito. Yung bagay na yung pinaglilingkod ay ikaw ay madidiligan din naman, sabi ng banal na kasulatan. So, pinapakita rito, so I just want to encourage ang bawat isa na anuman ang meron sa atin, pinakamaliit ay ating ipaglingkod sa Kanya. At ito ay isang principle upang ikaw ay makapaglingkod na merong ningas. Ang return nito ay ikaw ay mag-aalab din naman. Ikaw ay lalago. So, principle yan ng ating Panginoon. So, pinakita roon na merong iba't ibang mga bahagi at kakayanan. So, maaring sa prophecy, pinakita roon, in service, sa kanyang paglilingkod, sa pagtuturo, sa kanyang turo, he who exhorts. Alam niyo, may mga taong magaling mag-exhort, magaling mag-encourage. At I believe ito ay isang uri ng kaloob.
Alam niyo if I'm not mistaken, si Barnabas, ang pangalang Barnabas ay, ang ibig sabihin is, mahusay siyang mag-exhort. At ito ay isang kaloob. So, sabi niya, or he who exhort in his exhortation, he who gives. Sila na nagbibigay ay gawin ito, give with liberality. He who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. So, ang bawat isa ay kahit man sa pagkakaloob, ay hindi naman lahat ay pwedeng magkaloob. Pero merong mga ilan na meron silang mas malaking kakayanan sa pagkakaloob. So ang lahat ay pwedeng magkaloob. Pero merong mga tinatawag dito na he who gives with liberality. Ang ilan naman ay merong kakayanang manguna, magpuno, o he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Dalangin natin mga kapatid sa huling mga araw nito, anuman yung binigay ng Panginoon sa atin, na nakikita natin pwedeng maging blessing, then gamitin natin. Gamitin natin ito. Anuman kung ikaw ay isang sister at nakikita mo ang iyong kakayanan na meron sa ganitong bagay, and it is for God's glory, then use it. Gamitin natin. Ipagamit natin sa Panginoon. I don't believe na isa sa atin ay walang kahit anong bagay na binigay ng Panginoon. That's impossible. Is that right? That's impossible. Dahilan ikaw ay katawan. Amen? Ikaw ay katawan. Kahit po yung ating pilikmata, yung pilikmatang yan, hindi yan para palantikin lang, di ba? Maganda yan tingnan. Pero hindi yan para palantikin lang. Yan ay may purpose. Di ba? Ang purpose niyan ay sensor yan. Na kapag merong makakapuwing sa'yo, ay sensor yan para pumikit siya para hindi makapasok yung anumang debris sa iyong sa iyong katawan o sa iyong mata. Kahit man yung mga tinatawag na maraming bagay sa ating katawan, lahat ng yan ay merong purpose. Diba? Sabi ng ilan, yung appendix daw, pwede ang tao mabuhay na walang appendix, pero hindi yan lalagay ng Diyos kung wala yung purpose. Diba? So lahat ng bahagi ng katawan. So I encourage you mga kapatid sa huling maaraw nito, discover whatsoever na kakayanan na ibinibigay ng Panginoon. At alam ko meron kayo na wala ako, meron ako na wala kayo. So why don't we use it for God's glory? Gamitin natin ito sa kalawalatian ng Panginoon. May mga kapatid tayo magaling magluto, di ba? May mga kapatid na meron silang kakayanan sa pagde-design sa ilang pang mga bagay. So, lahat ng bagay na yan na meron tayo, then paggamit natin sa ating Panginoon. And then you will prove, malalaman ninyo, makikita ninyo kung paano ang Diyos ay gagamit sa inyo at ikaw ay magiging epektibong lingkod ng Panginoon, and you will serve Him fervently. Mapaglilingkuran natin siya dahilan sa ganitong paraan na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay kaya niya ibinigay ang bagay na yan is for His glory.
Kaya niya binigay anuman na meron tayo, kakayanan o talento o ano pa mga bagay, then gamitin natin ang bagay na ito. So, as I mentioned, tayo ay iba-iba ang disenyo ng Panginoon sa atin. At kung ang iba-ibang disenyong yan ay paggagamitin lahat, then ito ay magiging isang perfect na katawan ng Panginoon. I believe, mga kapatid, na kahit man ang bumubuo sa isang iglesia, ay ang Diyos ang naglalagay sa kanila sa bawat bahaging yan. Para anuman ang kakulangan ng iglesyang iyon, ay sila ang magsusupply to the very least. Sa pinakamaliit na bagay ay magagamit sila ng Panginoon. So, brothers and sisters, kung meron tayong dapat ipag-pray sa uling maaraw nito, let's pray, Lord, ano ang ibinigay mo sa akin? Ano ang meron ako na wala sa iba? Ano ang blessing na meron ako na pwede kong magamit para sa kapurihan at kalawalatian ng iyong banal na pangalan? At kung ito ay maliit, then handa kong ipaglingkod ang maliit na bahaging ito para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. So, sama natin sa prayer, mga kapatid, kung sa mga susunod na panahon ay magkaroon tayo ng ilang mga paglalagay ng mga pagpa-function sa ating gawain at loobin ng Panginoon ang ganitong bagay at be more than willing na tayo maglingkod para sa kalawalatian ng Panginoon. Tayo ba'y handa, mga kapatid? Hindi ito para sa anumang bagay. It is for God's glory at dito mo rin makikita ang iyong pag-progress, ang iyong pagsulong sa iyong paglilingkod. So, encourage Brother Joby, just continue ang bagay na iyong ginagawa sa Panginoon. Kung pwede mong dalas-dalasan, ay mas mainam. So, kagaya nga nung brother na lumapit sa akin, ang sabi niya, napansin ko yung buhay ko na sisimba uwi, ay nakita ko na parang hindi mainam at nakikita niya yung parang walang progress sa kanyang buhay. So, he start na sinabi niya, gusto niyang ma-involve sa gawain. So, yun ang pinakamaganda, mga kapatid. Involve yourself. Involve yourself because hindi ka bisita rito. Ikaw ay part ng gawain ng Panginoon. Ikaw ay bahagi ng gawain ng Panginoon. Sa pinakamaliit na bagay ay gagawin natin ito. So I hope ang maliit na kaisipang ito ay makatulong sa bawat isa sa atin. Dahilan ang pinapakita ng Romans chapter 12 ay ang ating paglilingkod na kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. So, pag pinag-usapan ng paglilingkod, pag naglingkod ka, hindi ka naglilingkod para laging papurihan. Diba? Naglilingkod ka, mapansin man ni hindi, makita man o hindi, ginagawa mo yan, hindi para magpasikat o ano pa man, kundi ginagawa mo yan para sa Panginoon. Hindi mo yan ma-recognize ng ilan. Alam niyo, maraming bagay na nangyayari sa ating katawan na hindi natin kapansin-pansin. Pero kapag titingnan natin, nasusuriin natin ang ating katawan, merong mga parte ng organ sa atin na nagtatrabaho, walang tigil sa pagtatrabaho,
pero nagiging para sa atin ay parang walang anuman. Alam niyo, yung lungs natin ay, yung puso natin, yung lungs natin, yung mga organs natin, patuloy na nagtatrabaho yan na hindi yan natin masyadong napapansin. At nagiging, napapansin lamang natin ito kapag nagkakaroon na ng sakit, di ba? Kapag ikaw ay nagkaroon ng problema sa baga, mahirapan kang huminga. Yung dating normal na paghinga mo, minsan kailangan mo na ng aid ng oxygen. Yun yung ginagawa ng lungs. Dahilan hindi na siya makapagtrabaho ng dating ginagawa niya, so kinakailangan niya ng tulong ng mga aparato. Na yun yung dapat na ginagawa ng iyong lungs. At doon mo nare-realize yung mga taong nagpabaya ng kanilang sarili, na instead na ang i-inhale nila ay mga fresh air, ini-inhale nila yung mga usok, then later on kapag nagka-problema yung kanilang lungs, mag-iisip sila, sana hindi ko ginawa ang ganong bagay. So mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon, then let's serve the Lord fervently. God bless you, tayo tumayo sa oras na ito. Ating palakpakan na ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Bago tayo dumulog sa closing at sa ating pananalangin, alam niyo ba yung awit na I will serve you because I love you. You have given life. Thank you, Lord Jesus. You know, tayo ay, ang larawan ng ating buhay is like a shattered glass. Alam niyo yung salamin na nabasag, kadurog-durog, ito ay hindi mapapakinabangan. Pero ang biyaya ng Diyos ang siyang kumuha ng mga pieces na yan at tayo binuo. Ginawa tayong muli. Binuo tayo for the purpose, para sa kanyang sa kanyang paggamit for His glory. Sabi rito ng isang verse, for if the blood of bulls and goats and the ashes upon heifer, sprinkling the unclean, sanctify it to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. Gaano pa ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu, ng walang hanggang Espiritu ay nialay ang kanyang sarili na walang dungis, walang kapintasan, upang linisin ang ating budhi mula sa patay na gawa upang paglingkuran ang buhay na Diyos. Purge your conscience from dead works to serve the living God. It is a very great privilege, mga kapatid, na tayo ay naglilingkod sa buhay ng Diyos. We're not serving people, we're not serving human, we're serving God. Naglilingkod tayo sa Diyos at ang ating paglilingkod sa Kanya ay hindi masasayang. At tandaan natin, anuman ang bagay na disenyo sa atin, how God wired us, ito'y dinisenyo niya para sa kanyang kapurihan at sa kanyang kalawalatian, para magamit sa kanyang katawan. Tayo dumulog sa panalangin. Maring ilan sa atin ay nakikita natin na meron tayong biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At marahil sinasabi natin sa ating puso, Panginoon, gusto kong ipaglingkod sa iyo
ang anuman na bagay na binigay mo sa akin, pinakamaliit man ito, ay gusto kong ipaglingkod ito sa iyo at maging daan ito na iyong tanggapin at iyong gamitin sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Let us pray. Amang Diyos, narito Panginoon ang bawat isa sa amin na yung mga anak. Lord, nanggaling kami sa karumihan, nanggaling kami sa kasalanan. Pero iyo kaming nilinis, iyo kaming binuo, Panginoon. Dati kami ay kagaya ng isang vessel, Lord God, na basag. Hindi pwedeng mapakinabangan. But Lord God, kinuha mo ang mga broken pieces na yan at iyong binuo ang bawat isa sa amin upang maging isang sisidlan, Panginoon. At ngayon kami ay nabuo na isang sisidlan, Panginoon. Nais naming ialay ang vessel na ito na iyong binuo para sa kapurihan ng iyong pangalan. Gamitin mo, Panginoon, ang pinakamaliit na bahagi na binigay mo sa amin. Ang iyong mga salita ay nagsasabi na ikaw ay nagbigay ng talento sa mga tao, Panginoon. Ang isa ay binigyan mo ng 5, ang isa ay binigyan mo ng 3, ang isa ay binigyan mo ng 1. At sila ay binigyan mo ng utos na sila'y yumaon upang sila'y mga lakal. Hallelujah. At Lord God, nang sila'y mga lakal, Panginoon, nang sila'y ginamit nila ang talento na ibinigay mo sa kanila, the amount, ang pera na ipinagkaloob mo sa kanila, ay ginamit nila, Panginoon. Lord, walang isa sa kanila na nalugi. Ang 5 ay tumubo pa ng 5. Ang 3 ay tumubo pa ng 3. Ngunit merong isa na itinago ang kanyang talento sa panyo. Binalot sa panyo, inihukay sa lupa at ibinaon. At sa pagbabalik ng Panginoon, nakita niya na yung nag-iisang talento na ibinaon niya ay nag-iisa pa rin at hindi ito tumubo. Samantalang yung 5 at yung 3 ay nag-gain sila ng kaparehong bagay. Ang 5 ay nagkaroon pa ng 5, ang 3 ay nagkaroon pa ng 3. At Lord God, ganyan ang larawan ng bawat isa sa amin na iyong ninanais na ipaglingkod namin ang bahagi na yung ibinigay sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Lord, hindi ko alam kung ano mga bagay nito, pero ikaw mismo ang nakakaalam kung ano ang biyaya na inilagay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, Lord, pagpalain mo mga puso na nagnanasa na kanilang ipaggamit ang pinakamaliit na bahagi na meron sila, Panginoon. Ang bawat isa na gusto nilang maging involved, Lord, maging part ng iyong katawan and truly, Lord God, they are a part of your body. Hindi sila nilagay lamang na sobra sa katawan, Panginoon. May mga katawan na merong tinatawag na excess. Ang ilan ay merong mga 6 na daliri, may pang-6 na daliri at yan ay sobra at ito ay pwedeng tanggalin dahil ito ay walang pakinabang. Ngunit hindi kayo ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kami ay mga legitimate part of your body, Lord God. Kami ay mga lehitimong bahagi ng iyong katawan, Panginoon, at kami ay merong function, Lord, at magpa-function kami accordingly kung ano ang ninanais mo. Lord, I pray, Lord God, start to discover ano pa man ang biyaya na yung pinagkaloob sa kanila. Ano man ang bagay na ito ay makita nila, Panginoon Diyos. Ipakita mo sa bawat isa sa kanila ang pinakamaliit na bagay na ito ay gamitan at ipaglingkod para sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Lord God, maraming salamat at sa ganitong paraan ng aming mga puso ay patuloy na mag-aalab sa paglilingkod sa iyo dahilan merong cycle na mangyayari. Hindi kami maging stagnant, Lord. Lord, ang isang stagnant water, later on, it will become a Dead Sea.
Ang anumang stagnant na tubig ay magiging patay na ilog, Panginoon. At Lord God, we don't want to be stagnant sa uling araw nito. Gusto namin na meron dumadaloy upang magkaroon ng panibagong supply at hindi kami mabulok, Panginoon. Hindi kami maging patay, kundi kami, hallelujah, maging kagaya ng umaagos na river, Lord, na laging merong panibagong supply sa Kanya. At Lord God, yan ang aming dalangin, na Ikaw ay dumaloy sa amin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay dumaloy sa amin para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Lord, maraming salamat. Bless mo, Lord, ang aming kapatid, Barlobi, na nagpapasimulang magpagamit sa iyo, Panginoon. At ang mga kapatid, Lord, na nagnanasa pa na magpagamit sa iyo, Panginoon. Lord God, i-bless mo sila at iyo silang tulungan pa, Panginoon. At Lord, hallelujah, lahat ng ito'y magdadala ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. Salamat, Lord, sa mga kapatid na pinapagamit nila ang kanilang mga kakayanan, mga nasa music ministry, Panginoon, ang mga nasa kitchen, Lord, at mga iba't ibang mga function, Panginoon, ang mga naglilingkod sa pagkadiakono, Lord God, at ang mga gumagawa sa lahat ng bahagi, Lord. Patuloy mong i-bless sila, Panginoon. Kahit man ang mga area, Lord, na hindi namin nabanggit at sila'y nagpa-function, i-bless mo sila sa anumang area na sila ay naglilingkod, Panginoon. At Lord God, at tinawag mo kami upang maging isang katawan sa uling araw nito. Ikaw ang Diyos na pinapasalamatan namin. Ikaw rin ang aming pinagtataasan at pinagkakatiwalaan ng aming buhay sa aming pagtatapos at aming pag-iiwalay. Panginoon, mauwi sa iyo ang kapurihan at kalawalatian at ang buong karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Siya po sa amen. Palakpakan natin Panginoon sa Kristo.